Chinese research vessel bulig na monitor sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Umano'y marine scientific research ng China paglabag sa international law ayon sa Philippine Coast Guard. Si Rod Lagusad sa sentro ng balita, live! Aljo, muli na namang nakamonitor ang Philippine Coast Guard ng mga Chinese research vessel sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, kung saan dalawa rito ay kasalukuyan pa rin nananatili sa loob ng EEZ ng bansa. Sa ulat ng Philippine Coast Guard, nasa 3 Chinese research vessel ang kanilang na-monitor sa nakaraang 3 linggo na pumasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon kay PCG spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, kanilang na-monitor ang Xiang Hong 302 na umalis sa Hainan, China noong May 1. As of 8 a.m. ngayong araw, ito ay nasa layong 180 nautical miles mula sa Rizal, Palawan. Anya, naturang Chinese research vessel ay nasa ilalim ng State Oceanic Administration na gamit ng People's Liberation Army Navy para sa oceanography. May sukat ito na nasa 100 meters at bigat na nasa 4,500 tons na may kakayahan na magsagawa ng deep sea survey. Bukod dito, kanila din na-monitor ang Chinese research vessel na Tansuo Airhow na umalis sa Hainan noong May 8 at kasalukuyang nasa layong 130.5 nautical miles mula sa Burgos, Ilocos Norte. Ito naman ay nasa ilalim ng Chinese Ocean Mineral Resources Research and Development Association at may kakayahan rin na magsagawa ng deep sea survey. Bukod dito ay may isa pang na-monitor na Chinese research vessel. Ito ang Zhongshan Dasue na nasa ilalim naman ng Sun Yat-sen University. Ayon kay Tariela, March 31 pa lang ay umalis na ito sa Guangdong, China at nagtagal sa hilagang bahagi ng Pilipinas, kung saan bumalik lang nito sa Guangdong ngayong araw. Coast Guard aircraft also challenged these Chinese research vessels, and as what we always expect, they never responded to our radio challenges. Well, we can just speculate about the real intent of the Chinese government, why they are sending these Chinese research vessels. But one thing is clear, they're violating our exclusive economic zone. Anya, ang marine scientific research ng China ay paglabag sa international law lalo't hindi naman nagbigay ng permiso ang Pilipinas. Dagdag pa ni Tariela, ang mga Chinese research vessel ay kinukonsidera na may dalawang gamit. Ito ay pwede para sa scientific o civilian use o military use dahil na rin sa paggamit ng submarine navigation. Binigyang din ni Tariela na hindi lang Pilipinas ang nakakaranas nito, kundi maging ang ibang bansa sa rehiyon. Samantala, magsisimula na bukas ang Dialogue on ASEAN Maritime Security, kung saan inaasahan na dadalawan nito ng mga kinatawa mula sa lahat ng ASEAN member states. Sa naturang dialogo, tanging ASEAN states lang ang mag-uusap-usap. Anya, kabilang na dito ang pagbibigay halaga sa interes ng rehiyon sa seguridad at ekonomiya, partikular na pagdating sa blue economy. Aljo, kaugnay nito, inaasahan na dadalo dito si National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo at magbibigay ng kanyang talumpati. Magtatagal ang naturang dialogue hanggang Biyernes, kung saan kabilang ang mga kinatawan mula sa ASEAN member states. Aljo. Maraming salamat, Rod Lagusad.